Hello! In today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging desisyon namin na umalis sa Dubai patungo dito sa Canada. So, kung ikaw ay nasa Dubai ngayon at niisip mo na lumipat dito sa Canada, or probably you're already here in Canada and wondering kung tama ba yung naging desisyon mong papunta dito. So, hopefully makatulong itong video sa'yo. First off, let me just say that I love Dubai. We love Dubai. God has kept us for 8 long years. He blessed us and also allowed us to be a blessing to other people. Our coming here in Canada is actually our harvest of what we have sown in Dubai. If you have watched one of my videos, you would notice kung paano kadali, kabilis ang pagpunta namin dito sa Canada. Well, basically all by the grace of God. Sabi nga sa scriptures, if you faint not, in due time you will harvest what you have sown. So what does it mean to sow and reap? When you plant something, it takes first it takes a seed para bago mo i-plant yon, and that seed comes from God. So si God, binibigyan niya tayo ng seed, or we can ask for seed na pwede nating itanim. It can be help, it can be money, it can be kindness or forgiveness or whatever it is. God has given us seed para itanim namin na tumulong. So relatives ko, they've asked me and they've shown interest and coming to Dubai nung bago pa ako umalis noon sa Pilipinas. So kahit bago-bago pa ako noon, 6 months pa lang ako, kahit magre-resign ako sa trabaho ko noon and all that. So tinulungan ko yung pinsan ko na papunta doon. So God gave me a seed na tumulong, and planting takes obedience, number 1. So kahit bigyan ka ng seed ni God, kung hindi mo naman tinanim, 'di ba? Hindi siya mamumunga. So whenever somebody needs help, and in your heart that God sent them to you para tulungan mo sila, it's your chance na para magtanim. So it took us 8 years bago namin ma-harvest yung tanim na yon. So like what I've said, I've helped, I think 5 or 6 cousins na makapunta sila sa Dubai. Now, just for the record, kung what does it mean to help somebody to come to another country? If may mga kakilala kayo sa Dubai, na mga kamag-anak or pinsan o kaibigan, kapag sinabi nyo na tulungan mo naman ako na pumunta dyan, so what does it mean to help somebody? It's not as easy as just a phone call or a trip to the post office. So, when you decide to help somebody, unang-una, you should know how to set their expectations. Dahil ang pag-alis naman nila din sa Pilipinas would take sacrifice and resources. So, ikaw na tumutulong, syempre, responsibility mo din na ibigyan sila ng idea basically kung anong may expect nila doon. That's one. Another thing is yung financial, kahit na hindi yung ikaw ang gagastos lahat, but their financial support na whatever happens, like matagalan sila makahanap ng work, or any assistance they might need in accommodation and food and all that, kailangan prepared ka rin sa bagay na yon. And of course, syempre, pag punta nila doon, at least in their first year, they are your responsibility. So it takes obedience and effort and faith to help others to plant that seed. It's a big responsibility and a commitment din sa tao na tutulungan mo. But ako, because I know that hindi naman manggagaling sa akin yun. The strength, the resources, the favor, hindi naman manggagaling yun sa akin. Dahil kung manggagaling yun sa akin, wala naman akong maibibigay, and I cannot do anything by myself on my own, diba? But because I know who my source is, kaya alam ko na si God ang magpo-provide sa mga kakailanganan namin at kung anumang favor ang kinailangan namin. And true enough, we have seen God's favor from employments to provision, safety, and all that. Now, the next part is, tulad ng verse na sinabi ko kanina, you will reap if you faint not. So what does it mean to faint? And what does it require for you not to faint? So basically, in the span of 8 years, meron din akong mga pinagdaanan na challenges, kahit financially. So minsan tayong mga
tao, very common na kapag tumulong ka ng ibang tao, like sabihin mo na kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakapunta dito, or kailangan marunong kang tumanaw ng utang na loob. So, you know, in span of 8 years, may buhulong sa yung kalaban na, yung mga tinulungan mo, baka pwede silang magbigay sa'yo ng ganito kasi nangangailangan ka, kasi kung hindi dahil sa'yo, wala sila dyan. You know, all those sort of, temptations para mabago yung mindset mo na nagtatanim ka. So, para siyang naging lending, para siyang naging business na binigyan ka ng ganito, so pag ako nangailangan, you have to return the favor. So, that's a different principle. If you go to that direction, wala kang maha-harvest. Ang meron ka doon is yung risk kung babalik ba sa'yo, ang binigay mo or hindi. But I know that I wasn't in a lending business, you know. I know that I'm in the planting business, and the seed comes from God. I just need to, plant it, and I need to water it then. You need to wait patiently. But it's God who gives the increase. Whatever they have accomplished, it was God all this time. And ako, nung makukuha ko doon, firstly is the joy of obedience and the joy of giving, and of course, I am persuaded na totoo yung sinabi ni God in the scriptures that if I faint not, in due time, I will have my harvest. And if you acknowledge and believe na si God ang nagbigay ng increase sa mga tinulungan mo, and that ikaw yung ginamit niya para magawa niya yon sa mga tao na yon, you would also know and believe na si God din ang magbibigay ng increase sa'yo in your harvest. True enough, 8 years later, nakuha namin yung harvest namin. Kung farmer ka, you would know that harvesting is as important as planting. Same thing, when you harvest, it also takes obedience, it takes diligence, and it takes effort also, and some sacrifices at para makapag-harvest ka. Pumasok na ako dito sa loob kasi ang ingay dun sa labas at ang kulit-kulit pa nila Chia. So, ayun na nga, ang haba ng introduction ko, diba? So, bakit nga ba kami umalis sa Dubai? Siyempre, nung nabigyan kami ng opportunity pumunta dito, meron din naman kaming binibuild na buhay at career sa Dubai. Wala din kami talagang balak na mag-Canada or sa iba pang mga countries pa nung mga panahon na yon, at initially nung pumunta kami ng Dubai. Ang balak talaga namin is Dubai kami for a few years, then uwi kami ng Philippines. So, paano ba ang setup sa Dubai at paano ba ang takbo ng career namin doon? In 8 years, basically, may mga times, maraming times na nawalan din kami ng work, lalo na lalo na kay Daryl, sa asawa ko, kasi pag lalaki, mas mahirap maghanap ng trabaho doon. Although, in the past years in Dubai, nagkaroon din naman ako ng career advancement kami, at yung salary is mataas din naman. Pero yung education kasi doon is mahal din. And walang stability sa trabaho. Like nung pandemic, lalo na nung pandemic, for sure maraming nakarealize nun. Kaya marami ding mga lumipat sa Dubai ng Canada ng mga panahon na yon. Although hindi ako isa sa mga natanggal sa company namin noon. Nagtanggal sila ng mga 500 employees kung saan ako nagtatrabaho. But still, actually, I heard nga ngayon na 6 months ako dito, may mga natanggal pa din sa company namin. So, yung pagtanggal ng company talaga sa Dubai is very common. Now, dahil ganun yung setup sa Dubai, dahil ang Dubai is a hub ng iba-ibang talents and diverse nationality, madaling na makahanap ng kapalit mo, madaling makahanap ng talent sa UAE. So, yung competition is tight. And kapag nawalan ka ng trabaho, or kung gusto mong lumipat ng trabaho, is mababakante ka for a while, or mababakante ka indefinitely. So, while you are seeking for a new employment, which is hindi rin ganun kabilisan, you have to sustain yourself, of course. Plus, wala kang visa na
para magstay sa country na yon. So you will, spend ka pa for visas, lalo na kami, may dependent na kami, si Chia, yung visa niya nakadepende sa akin. So yung limitation na yon na nakasalalay yung pagstay mo sa UAE sa employer mo, ang hindi ko nagustuhan. So basically, ang pinaka-downside talaga sa Dubai is yung wala silang permanent residency. Wala silang citizenship. Dahil dito is hindi, pwera pa sa, of course, wala kang support from the government or hindi ka makaka-obtain ng stronger passport, is yung maidudulot nito sa decision making mo in your career. Kasi yung pagstay mo sa Dubai is nakadepende sa employer mo, sa sponsor mo. So especially ako pa naman is ayoko yung magde-decide ako dahil wala akong ibang choice, or ayoko rin yung tinitrigger happy ako. Ayoko yung ganun na set up. So nung napunta ako sa sitwasyon wherein na-realize ko na, kahit pala 8 years ako, kahit marami na akong contributions sa, let's say, sa company na pinagtatrabahuhan ko, by the time na magkaroon ng any issues or anything na you needed support, wala palang susuporta sa'yo. You will be left again with the choice kung magstay ka sa company yun at magtiyaga ka, or kung umalis ka at maapektuhan yung mga dependents mo. Si Chia, nakadepende sa akin yung visa niya. So, nung dumating ako sa point na yon, I was sakto na nagkaroon kami ng opportunity na pumunta dito. Kaya nakatulong din yun para makita ko yung advantage talaga ng papunta dito sa Canada. Pero syempre, kailangan ko ding matingnan kung ano ba ang meron dito sa Canada at ano yung mawawala sa akin dahil umalis ako sa Dubai, 'di ba? So, syempre, may mga non-negotiables. And yung non-negotiable para sa akin, firstly, is that, of course, kung will ni God na pumunta kami dito, kumbaga sa spirituality, kung walang magiging hindrance, syempre may ibang bansa na hindi ka pwedeng mag-express ng spirituality mo. Of course, number 1 yun, diba? So, Canada is an open country. Now, secondly is, yung dapat sama-sama kaming tatlong. Hindi pwede na may mauna sa amin, susunod yung iba. So, sa part naman na yon is very good din naman yung Canada dahil sabay-sabay kami. Non-negotiable sa amin yun. Kailangan pack one, pack all kami. At yun ay ang mas magandang setup dito sa Canada compare sa Dubai. Kapag kadala mo yung family mo. So, check din yon sa pagpunta namin dito sa Canada. Pangatlo na non-negotiable is yung kailangan, meron kaming trabaho, syempre. Kaming source of income. So, pasok naman, actually dito, mas madaling nakahanap si Daryl ng trabaho compare sa Dubai. Kasi maraming mga skilled na available na jobs. And of course, isa pang non-negotiable is yung access namin sa healthcare. Sa Dubai, talagang wala akong masabi. Very convenient, daming hospitals doon. Compare sa Canada, mas maganda ang healthcare system sa Dubai at libre din naman sa health card ng employer mo. Pero syempre outside of your employment, hindi sagot ng government yon. But definitely mas maganda ang healthcare sa Dubai compare dito kung nasaan ako, at least dito sa Canada, kasi mas marami doon hospitals, mas mabilis dito. Kasi kung nasan kami, sobrang tagal lang antayan, like 6 hours, 7 hours, tsaka walang gaanong mga doctors dito sa kung nasan kami sa Labrador. So, but still, meron pa din naman kaming access sa healthcare dito by the government, is libre din. So, pasok na din yun sa mga, diba? So, apart dun sa mga basic na needs and non-negotiable, nabanggit ko din to sa ibang vlog ko, is kung ma-achieve ba namin yung goal or goals namin sa pagpunta namin dito sa Canada. In my case, for instance, yung mga long-term goals namin, let's say financial freedom, I don't depend the success of that kung nasa ang bansa ako. So, kung nasa Dubai man ako or sa Canada man ako, is achievable naman yung goal na yon. And another thing, maybe
yung goal naman in terms of career sa Dubai, whether sa Dubai ako or sa Canada ako, is both ma-achieve ko rin naman yun. Now, anong goal ba ang ma-achieve ko sa Canada na hindi ko ma-achieve sa Dubai? And that would be, obviously, is yung permanent residency or yung citizenship. Now, what does that mean ba for us? Para pa sa nabanggit ko kanina, that it gives you, the freedom to make wise decisions in terms of your career, na hindi ka nalilimitahan dahil wala kang choice dahil sa status mo sa bansa kung nasan ka, 'di ba? Another thing na na-appreciate ko din sa permanent residency and citizenship is the access na maibibigay niya sa'yo sa mundo. Now, pwera pa sa traveling, of course, yun ay isa sa mga pinakamagandang perks niya, 'di ba? You can easily go to places and travel. Now, pwede mong sabihin, kahit naman nasa Dubai ako, pwede akong mag-Europe or mag-US, makaka-obtain naman ako ng visa. Now, more than that, gusto rin namin na magkaroon kami ng access, easier access sa ibang bansa. Like, if we become a citizen dito sa Canada, we can go to the US, for instance. We can move back to Dubai if we want to. We can come home to Philippines. It gives you more options, not just in travel, but also professionally, and yung lifestyle mo, and yung kung saan ka man isend ni God, for instance, na bansa na pupuntahan, is mas stronger yung passport na hawak mo as compared to Philippine passport ang hawak, di ba? And so, sa part naman na yon, dahil sa gain na makukuha namin, alam namin na worth it yung pagpunta namin dito sa Canada. Kasi you can always come back to Dubai anyway if you want to. But if you stay in Dubai for 10 years, 20 years, na hindi ka naman makakapunta sa Canada and all other countries for work or for leisure man is limited din dahil you would still have to apply for visas and all that. Yung benefits na rin ng both Philippines, you can enjoy benefits from both Philippines and Canada. So it really is a win-win situation for us. So pag-usapan naman natin yung sahod. Nung nasa Dubai ako, mas mataas yung sahod ko. Especially nung starting offer ko dito sa Canada, parang 1/3 lang yung sahod ko dito compare sa Dubai at that time. Pero in less than a year na nandito kami ni Daryl, ang family combined income namin dito, compare mo sa Dubai, is parehas lang. So, nasa first year pa lang kami dito sa Canada. So, kahit na mas mataas yung sahod ko na sa Dubai dahil 8 years naman na ako doon, is dito sa Canada, hindi naman din ang sahod mo is kung ano yung simulang sahod mo is yun na lang. Of course, meron ding opportunity dito para mag-grow ang career mo. And more importantly, for male, mas madali silang makahanap ng trabaho, at kung gusto din nilang makaipon kagad ay maaari din namang mag-part-time dito. But then again, sabi ko nga, hindi naman talaga yung financial ang pinaka-reason namin papunta dito sa Canada. Kasi both ma-achieve naman siya whether we stay in Dubai or nandito kami. So, pag-usapan naman natin yung mga ibang bagay para sa mga major things na nabanggit ko na. Yung mga maliliit na bagay pero may impact pa rin. Like yung leisure, yung comfort, living. So, yung sa leisure part, if you're watching my vlog, pinakita ko doon kung paano yung random na days namin sa Dubai at random days namin dito, is obviously mas maganda, mas masarap tumira sa Dubai. Sa part na yon, yung mga pagkain, mga labas-labas, ganyan. Convenience din, yung weather, at yung mga bagay na yon that we used to enjoy in Dubai. So, dahil meron kaming mga ilang buwan para mag-prepare na pumunta dito, sinulit na talaga namin yung ganong buhay namin sa Dubai. Kaya, ngayong first year namin dito sa Labrador, kahit na yung mall is napakaliit lang, walang mga gaanong kainan dito, is okay pa kami. Busog pa kami dun binusog na namin yung sarili namin nung nandoon pa kami sa Dubai. Now, dito naman is para mag-compensate somehow sa ganung mga bagay is
yung mga tao din dito and us, we will also make sure that we travel at least once a year to other cities or provinces dito sa Canada. Doon naman kami makakabawi dahil napakaganda naman talaga ng Canada. So, now, let's talk about naman yung education. Sa Dubai naman, maganda rin naman mga universities doon or mga schools. Kaso nga lang, hindi libre ang pag-aaral doon. Mahal ang tuition fee, about 14,000 dirhams for a year for a kindergarten, for example. As compared to dito, si Chia, libre siya ng pag-aaral. So sa part na yun is wagi ang Canada. And in terms of health naman, yung health kasi, kahit nasa ang lugar ka pa sa mundo, 'di ba? Kung nasa pinaka-safest country ka at sa pinaka-mataas na life expectancy ka, pero hindi mo naman inaalagaan yung health mo, and you are outside the will of God, ay talagang wala rin naman ding sense yun. So, mahalaga ang self-discipline pagdating sa health, regardless of kung nasa ang bansa ka man. But in general, yung mga outside factor, I should say na mas healthy option ang Dubai compare dito kung nasaan kami sa Canada, at least. Kasi dito kung nasaan kami ay may mining industry. So, nagmamine sila ng iron ore. So, yung there would be time na yung hangin, syempre, na hindi ganun linis ng hangin sa Dubai, lalo na sa Dubai, walang ganong pollution, diba? Isa yun sa mga na-enjoy din namin for 8 years in Dubai. So, dito naman, may mga tao din na 75 years old, nagtatrabaho pa sila, they've been here all their lives and all that. So, yung part na yon, again, depende sa'yo kung aalagaan mo yung sarili mo. Kung nasa Dubai ka nga, walang pollution, yosi ka naman ng yosi, diba? It's atay lang. Pero, in terms of food din, mga healthy options, healthy food, mas available yon sa sa Dubai. The safest place on earth for you to be is right in the center of the will of God. And lastly, na gusto kong pag-usapan natin is yung community. So, sa Dubai, kahit na may mga friends kami doon, mahirap mag-build ng community doon kasi layo-layo yung bahay, iba-iba yung day off, yung iba din nasa ibang Emirates. So, isa rin yung na-miss ko yung community dahil sa Pilipinas, ganyan. Pero nung pagdating ko dito sa Canada, dahil madami na ring mga Filipinos dito at maliit yung lugar, talagang may community talaga dito. At dito ko na-realize yung advantage naman ng nasa Dubai ako. At nakita ko rin ang pros and cons, of course, kapag nasa maliit na community ka or kapag ka magkakakilala kayo sa isang community, alam nila yung nangyayari sa buhay mo and all that. So, nung nasa Dubai ako, at ang kagandahan nun is very less yung influences. So, mas free, mas less yung effort na kailangan kong i-exert para, alam mo yun, para mag-filter ng mga dapat kong gawin, di ko dapat gawin, dapat kong isipin and all that. At nakakapag-focus ako sa directions ni God dahil very independent kami doon sa Dubai. Ngayon, pagdating ko naman dito sa Canada, ay na-culture shock naman ako dahil for the longest time, hindi ako nakakasalamuha pa ng mga generations na mas younger generations and older generations. So, lalo na sa trabaho, sa una kong trabaho, talagang yung adjustments ko talaga, akala ko ang adjustments ko dito sa trabaho is yung physical. But it was more of mentally kung paano ka mag-a-adjust sa pakikisama sa mga younger generations at mga older generations. Syempre, meron na silang existing community dito. Meron silang way of perceiving people, and how they see things, how they talk about things, ganyan. Good thing din is marami ding mga mababait na mga Filipino. So, I make constant effort na i-remind ko yung sarili ko, na i-filter ko yung mga influences na yon. You adapt what is good for you and you respect the rest, diba? Kasi iba-iba naman yung mga tao. So, sa ganong bagay,
okay naman sa Dubai at okay din naman dito. Sabi ko mga may pros and cons yung pagkakadoon ng community. So, ayun. Ano pa ba? Kung mayroon akong nakaligtaan, sorry ha, makati yung ilong ko. Sorry naman, ngayon naman is kamot naman ako ng kamot ng ilong ko. Huwag niyo akong i-bash. Pag-post kayo dito ng mga katanungan na meron kayo for anything about Canada or Dubai or any topic that you feel like I can help you based on my content, i-comment nyo dito sa vlog na to and I will make a dedicated video para sagutin ko as many questions as possible. So that's it for this vlog. I tried not to fix my hair so much dito sa vlog na to. Kasi dun sa una kong vlog, ang dami nagsasabi na naiinis na daw sila sa paghawak-hawak ko ng buhok ko. Anyhow, thank you, and if you like this type of content, please consider subscribing sa aking channel and watch my other videos. Thank you! See you! Obviously and definitely, hindi namin pinagsisisihan na umalis kami sa Dubai papunta dito sa Canada.